Kinben Book 6, Chapter 118. Napatawag ng timeout si Coach Isaiah dahil kahit anong ginanda ng laro ng kanyang mga pinasok na players ay siya namang biglang iginandari ng galawan ni Alvin Solis. Akala nga niya ay mapupunta na sa kanila ang momentum nang si Edwards ay mapaupo nila, kaso isang delikadong manlalaro pa pala mula sa kalaban ang bigla na lang nagising at hindi pwedeng sabayan lang nila ang ginagawa nito. Kailangang mapigilan natin si Alvin Solis. Nakita naman ninyo ang ginawa niya. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah habang nakatingin sa kanyang mga players. Papalabasin nga muna niya si Martin at ipapasok si Ricky. Ipapasok din niya si Marlon Magbuo kapalit ni Hernandez. Iba ang laro ngayon ni Solis Sambit nga ni Kyle Lastimosa sa sarili at parang hindi ganito ang Solis na nakalaban niya noong laban nila. May nangyari raw rito kung kaya naging ganito ang laro nito. Sandali nga rin siyang napatingin sa bench ng Kalapan at napaisip kung paano ito pipigilan ng mga ito. Akala ko makakahabol na sila dahil wala si Edwards, pero nagawa nito ng paraan ni Alvin. Dagdag pa nga ni Kyle sa isip na napaseryoso rin nang makita na ang pagpasok ni Mendez sa loob ng court. Ang mga manonood naman na fans ng Davao ay agad na napahanda dahil ang ace player ng Kalapan ay ibinalik na muli. Nang makita naman ito ni Alvin Solis ay agad siyang napahinga ng malalim. Napatingin nga siya kay Kian Mark at sinabi niya rito na kailangan niya ng switching. Ako ang tatapat kay Mendez, kay Cimeron ka muna. Sabi nga niya at agad namang tumango si Duterte. Si Coach Danny naman ay napaseryoso rin ang ipasok man ng Kalapan muli si Magbuo. Dito na nga siya napatingin sa kanyang secret weapon na ipantatapat dito. Pinatayo na nga niya ito at pinagpahinga na niya si Hermosa. At last, masayang wika nga ng malaking lalaking iyon. Marahan pa nga ito nag-stretching at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang mga kakampi. Papasok na ako, Alvin. Sambit nga ng pinakamalaking manlalaro ng Davao na may height na 6'10". Malapad ang pangangatawan nito at makikita nga rin ang pag-cheer ng crowd sa player na ito. Papasok na si Extra Rice. Wika ng isa at kasunod noon ay ang pagkawala ng chant para rito. Paglalaro na nila si Perez. Sabi nga ni Dilima, ang sentro ng CDO, at agad ding napatingin doon ang isa pang sentro ng mga ito. Naalala kasi ni Dilima ang paglalaro nito noong nakaraan at ang ayaw niya ay ang pamomoste nito na hindi niya masabayan. Masyado raw itong mabigat at hindi ito takot ma-foul. Extra Rice! Extra Rice! Extra Rice! Walalas ng crowd at makikita naman ang pagkaway ni Justin Perez sa mga supporters nila. Famous ka talaga. Sambit pa nga ni Albert Solis na tinapik naman sa balikat ang bagong pasok nilang sentro. Kaya nga, siya, game na. Mukhang mapapalaban tayo ngayon. Magaling sa comeback ang kalaban. Sabi pa nga nito at nang marinig ito ni Alvin Solis, ay agad din naman itong nagsalita. Huwag kayong papayag. Sige na, depensa na. Seryosong bulalas nga ni Alvin Solis na agad na sinalubong si Mendez. Ikinaseryoso tuloy ito ng mga players ng Kalapan City. Ako na ang tatapat sa iyo. Baka makahabol pa kayo. Sabi nga ni Solis na agad na umangat ang dalawang braso. Kasunod nga noon ay ang pagbaba ng kanyang katawan at paghahanda sa magiging galawan ni Mendez. Pwedeng magpaset siya ng screen. Pwede rin bumigla siya ng pasa. Pwede rin siya ang pumuntos. Wika nga sa sarili ni Alvin Solis na agad na sumilay sa labi ang ngiti. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pero pakiramdam niya ay kailangan niyang galingan ng mas higit sa labang ito. Ang masira ang laro ni Alvin Solis. Sabi naman ni Mendez sa sarili at sa pagkaliwa niya ay siya naman pagdating ni Marlon Magbuo. Isang screen nga agad ang kanyang ginamit at sa pagbangga nga ni Solis kay Magbuo ay doon na nga mabilis na umatake si Mendez. Si Perez nga ay walang kahirap-hirap niyang nilampasan. Sa pagabante niya ay napaseryoso na lang siya nang lumitaw bigla si Alvin Solis. Binigyan ito ng screen ni Perez at si Marlon ay napaseryoso dahil parang hindi man lang natinag ang binanggaan niya. Matigas ang isang ito Sabi nga ni Marlon sa sarili at ng sandaling iyon ay agad namang napahinto si Mendez dahil sa agresibong depensa ni Solis sa kanya na bagamat may marahan ng paghingal ay makikita pa rin na alerto ang galawan nito sa pagdepensa sa kanya. Hindi ako pwedeng masindak. Sabi nga ni Ricky sa isip at dito nga ay bumigla siya ng talon at ang bola nga ay bigla niyang ibinato sa nasa basket na si Tristan.
Si Solis naman ay bumigla ng galawang isang paa at nang umabante pa nga si Agoncillo ay nagulat na lang ito. Hindi nga lang si Manigbas ang dumepensa sa kanya dahil si Alvin Solis ay narito na rin. Ang bilis nito at nang ibabalik niya kay Ricky ang bola ay doon na nga nabasa ni Solis ang kanyang gagawin. Naudlot ang kanyang pagpasa at doon na nga napasilbato ang referee. Isang traveling violation ang itinawag kay Agoncillo at doon na nga napahinto si Tristan. Makikita nga ang pagngiti ni Solis at si Ricky naman ang pagmasdan ito ay marahan din siyang napangiti. Pagkasambot nga ni Kian Mark sa bola ay agad na sumigaw si Alvin Solis at makikita nga ang agarang paghingi nito sa bola. At makikita nga ang agarang paghingi nito rito. Si Alvin nga ay kumaripas agad ang takbo at walang alinlangan ngang ipinasa ni Kian Mark ang bola rito. Sa pagsambot nga ni Solis sa bola ay agad siyang hinarangan ni Baron Cimarron at sa pagbigla nito ng palo sa bola ay agad itong umatras. Napaseryoso si Baron nang pagmasdan si Solis. Masaya ito. Nag-e-enjoy sa paglalaro at kitang kita rin niya ang pagngiti nito na may kasamang pagyayabang. Hindi mo ako mapipigilan si Meron. Sambit nga ni Solis at sa pagkaliwa niya ay binigla niya ang kanyang bantay ng pagtalikod at bigla ang pagtalon palayo mula rito. Si Baron ay napaabante ng mabilis kaso biglang ibinato ni Solis ang bola. Hindi ito tumira bagko sa isang extra pass ang ginawa nito. Sinambot nga ito ni Perez na kasalukuyang nakatalikod kay Magbuo. Bumigla nga ito ng atras. Sinundan pa ng isa at may kasunod pa muling pagposte. Si Marlon ay napatras ng bigla sa lakas na ibinigay noon at parang nayanig ang kanyang katawan. Sa muling paglapit ni Marlon ay bigla na lang humakbang paharap si Perez at tumalon. Ang pangit ng pwesto ni Marlon at sinalubong nga niya ang malapad na katawan ng kanyang katapatan. Napatras nga siya at sa pagsabay niya ay natawagan siya ng foul. Napaupo si Marlon at si Perez naman ay makikitang napatingin sa basket. Nang hinaya nga ang crowd ng magmintis ang bitaw nito sa bola. Sayang. Wika nga nito at si Marlon naman ay agad na tumayo sa tulong ni Tristan. Mukhang mapapalaban ako ng kalabawan sa ilalim ng basket ah. Ang lakas ng poste niya. Mahinang wika nga ni Marlon. Dapat mo bang sabayan? Sagot naman ni Tristan. Kasi kung bilis daw ang gagamitin nila ay wala raw itong magiging binatbat. Sasabayan ko. Gusto ko ring subukan. Seryosong sagot nga ni Marlon at si Tristan ay marahang napaseryoso sa sinabi ni Magbuo. Kapag nakalusot, hahabol ako. Sabi na nga lang ni Tristan at may kita na nga ang pagpwesto nila dahil sa dalawang free throws ni Perez. Si Ricky naman ay mabilis sa pinagmasdan si Perez at pagkatapos ay agad niyang inobserbahan sina Duterte at Alvin Solis na malapit sa kanyang pwesto sa likuran. Napatingin nga rin siya sa itaas at nakita niyang 2 minuto na lang at 35 segundo ang natitira ngayong first half. Kailangan maidikit namin ang score bago matapos ang oras. Sabi nga ni Mendez sa sarili. Pasimple nga rin nakatingin sa kanya si Alvin Solis ng mga oras na iyon. Wala silang kagaya ni Kay Lastimosa pero maaga pa para maging kampante. Lalo pat nakikita kong kalmado lang si Mendez. Sabi naman sa sarili ni Alvin na napatingin na sa 2 free throws na ginawa ni Perez. Sumable ang una at pumasok naman ang pangalawa. Nagbigay nga iyon ng 16 na kalamangan sa kanila. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay marahan siyang napaatras nang sinalubong kaagad siya ni Alvin Solis. Makikita nga sa mukha ni Solis ang kumpiyansa at nang umatras ang isang paa ni Ricky ay agad niyang pinatalbog ng mababa ang bola. Sinalari naman at Baron ay re-responde sana kaso itinaas ni Mendez ang isa niyang kamay para sabihing okay lang siya. Tingnan natin kung aabot ka sa akin, Alvin Solis. Sabi nga ni Mendez sa sarili at dito na nga napaseryoso ang mga manonood dahil nang patalbogin ni Mendez palayo ang bola mula sa defender nito ay bigla na lang itong nagbigay ng biglaang abante. Napaatras si Alvin Solis at sa paghabol niya kay Mendez ay siya naman bigla ang paghinto nito. Napadiretso siya at sa muli niyang pagbalik kay Mendez ay doon na nga siya napaseryoso dahil lumampas naman ito sa kanya. Nang makita naman iyon ni Duterte at isa pang Solis ay automatikong napakilo sila at sa paglapit nila kay Mendez ay bigla na lang itong yumuko at inipit ang bola sa tagiliran. Dumaan siya sa gitna ng dalawa at bumigla siya ng talon at agad na paghawak ng mabilis sa bola gamit ang kanyang 2 kamay. Isang outbalance, mid-range shot ang gagawin ni Mendez at dito naman sumulpot si Alvin Solis at biglang pinalo ang bolang papakawalan niya.
Kaso, iniiwas ito ni Ricky at ibinato papunta sa likuran nila nang walang tinginan. Ang bola ay tumalbog sa sahig at dito nga ay siya namang paglitaw ni Semeron sa may 3-point area. Siya nga ang sumalo noon at tumalon siya ng mabilisan at pinakawalan ng bola. Si Coach Danny nga ay napakuyom dahil sa ginawa ni Mendez. Akala nila ititira ito at mukhang ito rin ang inakala ng kanyang mga players. Kaso nagkamali silang lahat at kasunod nga noon ay ang paghalit ng bola sa basket. Pumasok ang tres ni Semeron. Sandaling natahimik ang crowd ng Davao at sa paglabas nga ni Manigbas para mag-inbound sa bola ay agad niyang ibinato ito kay Alvin Solis. Sa pagsambot nga ni Solis dito ay siya naman paglitaw ni Mendez. Iniiwas niya ang bola mula rito at si Ricky naman ay napangiti. Umabante siya at si Solis naman ay bumiglangan ng hawi ng isa nitong braso at dumiretso. Wala siyang natamaan sa kanyang paghawi at sa pagtuloy niya ay makita nga si Mendez na bigla siyang nilampasan at hinaklit ang bola mula sa kanya. Ang Davao crowd ay napakuyom at sa pagbawi ni Solis sa bola ay doon na si Ricky bumigla ng talon palayo. Kasunod nga ng halos pagtumba niya ay ang pagdribble niya ng mabilis sa bola. Kasunod din noon ay ang pagtayo niya ng biglaan. Dinikitan siya ni Solis at dito naman biglang ipinasa ni Mendez ang bola pakaliwa. Napatingin si Alvin Solis sa direksyong iyon kaso tila may dumaang hangin sa kanyang tabi. Ang mga manonood nga ay napalunok dahil si Mendez ay dumating na sa may basket at nang harangan ito ni Manigbas at Perez ay siya namang pagtalikod nito ng mabilis. Sinubukang agawin ng dalawang bigman ng bola mula kay Mendez kaso para silang umagaw sa hangin dahil iniwasan sila ng player na iyon. Kasunod nga noon ay ang pagbigla ni Mendez ng isang tuck-in move sa gitna ng dalawa. Sa pagdating niya sa may basket ay bumigla siya ng lampas at pagbato sa bola pataas. Dumiretso ito papunta sa basket at sa pagbaba nito ay doon na nga dumating si Agoncillo na sinambot ang bola gamit ang kanyang dalawang mga kamay. Idinakdak nito ang bola at pagkatapos noon ay makikita nga si Mendez na marahang napangiti at napakuyom. Baba agad, ipasa agad ninyo ang bola. Huwag kayong basta magpahabol. Huwag kayong magpasindak sa ginagawa ni Mendez. Bulalas nga ni Coach Danny at ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang nang kamuntika na namang maagawan ni Mendez si Alvin Solis. Mabuti na nga lang daw at naipasa agad nito kay Kian Mark ang bola. Si Alvin Solis nga ay agad na sinandalan si Mendez sa pagdating nila sa side nila at sa pag-atras niya ng mabigat ay siya naman pag-iwas ng nasa likuran niya. Ipinasa na nga rin ni Duterte ang bola kaso si Alvin Solis ay napaupo sa sahig habang si Mendez naman ay mabilis na nakuha ang bola. Still iyon at kasunod noon ay ang pagkaripas ng takbo ni Semeron at Dizon. Hinabol nga sila ng kanilang mga katapatan kaso hindi sila umabot. Si Ricky nga ay ibinato ang bola pataas at sa pagbagsak noon ay eksakto iyong dumiretso sa daraanan ng dalawa niyang kakampi. Isipin mo ang shooting mo, ganoon din ang pagtansya sa malayong pasa. Naalala pa nga ni Mendez ang sinabi ni Steve Chua at doon na nga siya napangiti ng marahan. Pagkatalbog sa sahig ng bola ay siya naman paghawak dito ni Dizon. Tumalon nga siya ng mataas at pagkatapos ay bigla na lang umikot siya sa ere at sa pagharap niya sa basket ay doon na niya idinakdak ang bola na nagpatayo sa mga players ng Kalapan na nasa kanilang bench. Isang 360 dunk ang ginawa ni Dizon at sa paglapag ni Larry ay siya naman pagngiti niya at paglingon kay Mendez na tinanguan siya. Ang lupit ng point guard natin. Sabi nga ni Larry at si Baron ay marahang napakuyom. Walang hiya ka, akin dapat iyon. Bulalas nga ni Baron at si Larry naman ay mabilis na nag-peace sign. Sumilbato nga rin ang referee matapos ang play na iyon at doon na nga napatawag ng timeout ang Davao City para palamigin ang momentum na ginagawa ni Mendez.